in defense of their NBA title. So tuluyang itinabla ng Cleveland Cavaliers ang series sa 2-2 kontra Detroit Pistons mga kaibigan. Kumpiyansa ang Pistons na matatalo nila ang Cavs sa Game 4 dahil struggle malala si Donovan Mitchell sa first 2 quarters, kung saan 4 points lang po ang kinaya ng Cleveland superstar sa first half ng bakbakan. Ngunit pagdating ng second half ay halimaw na performance na para kay Donovan Mitchell mga kaibigan, na kung saan umiscore lang naman siya ng 39 points sa second half para kunin ang panalo. Dahil sa panalo ng Cavs sa Game 4 ay tabla na ang series, interesting kung anong team sa kanila ang unang makakuha ng pangatlong panalo sa Game 5 na gaganapin sa home court ng Pistons. Ang unang makatatlo ang makakakuha ng malaking advantage sa series, kasi isang panalo na lang ang kinakailangan para tuluyang makatawid na sa Eastern Conference Finals at makakalaban ang naghihintay na grupo ng New York Knicks. Ibang klase ang naging sagot ng Cavs sa Detroit matapos ma-down 0-2, ay dalawang sunod na panalo naman ang bawi nila. Parehong may lakas kaya hirap sabihin kung anong grupo ang mananalo sa kanila. Kayong mga kaibigan, Cavs win o Pistons win? Mag-comment lang po. Sa kabilang banda naman ito na tinapos na nga ng Oklahoma City Thunder ang series kontra Los Angeles Lakers 4-0. Sweep ang sinasabi nilang malakas na Lakers sa defending champion na OKC. Hindi man lang pinagbigyan ng kahit isang panalo ang Lake Show, literal na dinurog ng dating champion ang grupo ni LBJ. Well, na-sweep na naman si The King sa playoffs pang-4 na beses na itong nangyari kay LeBron. Hindi yan maganda kasi nakaukit na yan sa kanyang career sa liga. Hindi na talaga kaya ni LeBron magbuhat ng kupunan dahil sa edad niya ngayon, kaya ayon magboborakay na si The King. Walang binatbat ang Lakers sa OKC, easy win lang para sa grupo ni SGA. Tawang-tawa si Dillon Brooks, parang nakikita niya ang sarili niya kay LeBron sa nangyari, naging Brooks si LBJ. Dahil sa panalo ng Thunder ay advance na sila sa Western Conference Finals mga kaibigan, 8-0 po so far ang record nila sa playoffs this season. First round kontra Suns at second round kontra Lakers ay nilampaso nila. Maghihintay na lang sila sa mananalo sa series ng Wolves kontra San Antonio Spurs, na tumabla rin sa 2-2. Interesting kung anong team ang makakalaban ng OKC sa Western Conference Finals. Spurs ang magandang kalaban nila para sa akin, kung saan paniguradong magkakaroon ng mainit na bakbakan kapag nangyari kasi parehong malalim ang dalawang team. Mas maganda talaga ang San Antonio ang makatapat ng Thunder para bago naman sa mata ng mga fans. Kayong mga kaibigan, ano ang masasabi nyo sa pagka-sweep ng Lakers sa laban kontra OKC? Mag-comment lang. Bago tayo magpatuloy na pag-usapan ang magandang balita para sa Golden State Warriors, ay subukan nyo pong maglaro sa NotGo. Hindi ito isang sugal, hindi mo kailangang maglabas ng kahit isang sentimo na puhunan para kumita mga kaibigan. Magsipag lang sa paglalaro, gawin ang daily task na hinihingi ay kikita ka kahit nasa bahay lang. Ang maganda sa NotGo ay mabilis ang pag-withdraw, hindi kagaya sa ibang laro. I-click lang ang link na nakapin sa comment section. Maraming salamat po. Ngayon ay dito na tayo sa bagong inilabas na balita ni Shams tungkol kay Giannis Antetokounmpo, na kung saan ani niya willing na nga daw ang Bucks na i-trade si Greek Freak at makinig sa mga teams na interesadong kumuha sa Bucks superstar. Pagandahan na lang ng mga offer na trade package ang mga kupunan para kay Giannis. Well, alam naman natin na interesado nga ang Golden State Warriors na kuhanin si Greek Freak. Willing silang ibigay ang 4 na future picks nila, pati isang veteran at ilang young active talented player nila para kay Giannis. Ayon sa usap-usapan ngayon ay napaka-agresibo ang Warriors na kunin ang former Bucks champion para i-tandem kay Steph next season, kung saan nagmamadali na nga daw silang gawin ang pagkuha kay Giannis. Syempre, isa kina Draymond o Butler ang mawawala sa Warriors nito. Base sa sinabi dito ni Anthony Slater kanina lang ay mukhang delikado na si Green ang bibitawan. Hindi binanggit ang pangalan ni Jimmy Butler, ibig sabihin ayaw ng Warriors na pakawalan si Jimmy. Kapag natuloy si Giannis sa Dubs ay iwan ko na lang kung anong team pa ang makakapigil sa trio ni Steph, Jimmy at Giannis. Kayong mga kaibigan, ano naman ang masasabi nyo tungkol sa Giannis the Golden State Warriors? I-comment lang po yan sa ibaba at akin pong babasahin yan. Hannah, league and team sources tell me that the Milwaukee Bucks are officially open for business on all trades and calls offers for Giannis Antetokounmpo, the two-time MVP, entering the draft combine this week and over the next 6 weeks before the NBA draft. This has been a 12-month-long saga between Giannis and the Bucks, but co-owner
in Milwaukee, Jimmy Haslam, last week said that this will either end in a long-term commitment from Giannis or a trade elsewhere before the June 23rd NBA draft. Samantala bago tayo magtapos ay panoorin po natin hanggang dulo ang galawan ni Giannis at isipin kung gaano kahirap pigilan kapag may Steph at Butler na kasama siya.